morning, kapatid! Sa kanyang mga tula, bawat umaga ay may dalang bagong pag-asa. At ang isip, kahit pagod, ay maaari pong makahanap ng liwanag. Kaya ngayong umaga po dito sa Dear Dimples, ito ang kwentong ibabahagi ng ating letter sender mula sa Pampanga. Dear Dimples, ako po si Ron Canimo, manunulat mula sa Candaba, Pampanga. Noong pandemya, nagsimula akong mag-post ng mga tula at piyesa sa aking page na mga tala at tula. Karamihan ay tungkol sa paghilom, pag-ibig at pag-asa. Noong una, para lang ito sa paghilom ng sarili ko. Ngayon, nagsusulat na rin ako para makapaghilom ng iba at maramdamang hindi sila nag-iisa. Mula sa blog na naging mga libro, nabuo ang mga tala at tula community. Isang samahan ng mga kabataang manunulat at mambabasa na may advokasya para sa panitikan at mental health. Lubos na gumagalang, Ron Canimo. Sa pamamagitan nga po ng kanyang pagsusulat at tula, may nai-inspire magmahal muli, may natututong bumangon at may nakakatagpo ng lakas sa mga salitang hindi nila masabi. Please welcome po dito sa Good Morning Kapatid, Ron Canimo. Good morning, kapatid. Magandang umaga, Miss Dimples, at magandang umaga po sa mga nanonood ng Dear Dimples. Uy, naku, Ron, napakasaya namin kasi ako, Kapampangan din ako. Oo. Ikaw ba, taga saan ka sa Pampanga? Candaba mismo or meron ka pang ibang pinanggalingan? Ako po ay tubong Candaba, Pampanga po talaga. Ah, talaga ha? Kami ni Angela, pareho kami Kapampangan, kaya proud Kapampangans represent tayo. Yes. Ron, simulan na natin. Kailan at ano yung naging inspirasyon mo para magsimulang magsulat ng mga tula? I mean, ever since ba nung ikaw ay bata pa, tunay na mahusay ka na pagdating sa mga salita? Or did it start na parang hindi pa ganun kaagad? Ang kwento po lagi ng mga magulang ko ay bata pa lang ako, kinder pa lang po, pinanlalaban na nila ako sa pagbigkas ng tula. At tingin ko po, yung mga magulang ko talaga yung nag-hone sa akin para mapunta sa ganitong karera. Sila ba ay mga manunulat din? Yun nga po yung weird, Miss Dimples, kasi wala po sa amin ang may background sa pagsusulat. At yung mga magulang ko rin po, even them ay hindi college graduate. Kaya po, siguro yung medium ko din ay Filipino. Kasi gusto ko po na yung mga sinusulat ko ay maunawaan din nila. Ay, ang ganda naman. Ano-ano yung mga pinagdaanan mo na naging turning point para ikaw ay magsulat ng mga tula? Meron bang parang hindi magandang karanasan na nag-push sa'yo na, ay, kasi di ba usually ang mga poets daw, ang pinanggagalingan nila at first ay yung mga kanilang mga personal na mga pinagdadaanan. You don't have to detail it if you're not comfortable, pero meron ka bang pinagdaanan na tila ba nagtulak sa'yo para ang mga salita ay bumulaklak? Ang ganda nung sinabi mo, Miss Dimples. Opo, actually 2020, during the pandemic po talaga, nagkaroon ako ng relapse from a heartbreak sa nakaraan. Tingin ko doon... So heartbroken ka? Yes po. Parang turning pain into power, ika Yes, nga. pain into poetry, ma'am. Oh, wow! Uy, ang ganda nun Yes. Kasi, di ba, madalas we say pain into power. Pero para sa'yo, Ron, it was pain into poetry. Into poetry, ma'am. So, simula po ng 2020, nung pinagdaanan ko po yung relapse na yon, nagsulat po ako ng mga tula at piyesa para sa sarili ko muna, para sa sariling paghilom, para ma-remind ako na these too shall pass. Parang ganun po. Tapos, ang nangyari, marami pong nakaka-relate sa social media, marami pong mambabasa at pati sila ay gumagawa ng mga sarili ng tula sa comment section. At doon po, nagsimula yung mga tala at tula community na rin. Nagkaroon po ng komunidad ng mga manunulat at mambabasa sa wikang Filipino po. I am curious kasi tala at tula. So, ang tula kasi ay poetry. Bakit tala? Tala ay between, ano? Opo. Maaari po siyang basahin as tala or between, maaari ding tala. Para pong narrative, diary, ganyan po siya. Pero para sa'yo, personally, ano ito? Is it speaking of stars or ito ba ay tala? Ako po ay mahilig din talaga sa mga between. Kaya po, mga tala at tula. Kasi parang mga tala, parang pangarap, ganyan. Kumbaga, mataas, sinitingala. Mataas, sinitingala. Ron, ano yung pinakamahalagang mensaheng gusto mong maiparating sa lahat ng mga followers mo sa pamamagitan ng mga tula ninyo?
Madalas po ang sentro ng mga sinusulat naming tula sa aming komunidad po ay tungkol sa paghilom, pag-ibig at pag-asa. We wanted to remind the people na at the end of this darkness, yung mga kabiguan natin, yung mga failures natin sa buhay, ay mayroong liwanag at mayroong pag-asa na nag-aabang sa atin sa dulo. Oo. Sa kabila ng lahat ng mga sinusulat mo, ano yung parang pakiramdam once nakakapaglabas ka ng mga tula? Kasi how often do you do poetry? Is it an everyday thing? Is it weekly? Do you tell yourself, okay, this week I'm going to be doing this? Or do you say, okay, ngayon nakaramdam ako, ito yung inspiration ko. Paano nangyayari po yung proseso mo? Para sa akin po, para na siyang journaling. So, sinisikap ko po na every day, every night, nakakapagsulat po ako ng tula. Parang siya na rin yung pantapos sa araw ko, na doon po ako nakakapag-contemplate kung ano nangyari sa buong araw. At doon ko nalalabas yung emosyon ko. And makes me feel comforted na rin po. Ako natutuwa ako sa mga tao na mahusay gumamit ng mga God-given talents sila. Meron kasing mga tao na nabigyan sila ng pagkakataon o talento pero hindi nila gustong gamitin or hindi nila alam kung paano. But you have mastered this. Kumbaga parang you were given the gift of poetry at naisip mo, okay, let me help others by getting my words out. At in return, ang nangyayari, nakabuild ka ng community ninyo, mga tala at tula. May paborito ka bang stanza or mga salita na pwede mong i-share sa amin na nagawa mo sa iyong tula? Actually, Ms. Dimples, nagdala ko ng mga May I sample. read? Oo. Yes po. So, opo. ito yung mga nasa harap, no? Yung ito nakikita natin dito. Opo. Ito po ay Pasko edition. Pasko edition! Yes. Kaya pala yung mga kulay niya, Yes, kakaiba. Pero ito, this is the original one? Yes, ma'am. The regular edition po. Okay. So, I can see na merong sinong illustrator mo? Si Sadaurea po. Oo. Siya po ay Filipina pero ngayon po siya po ay nasa Finland. Wow, Opo. okay. Kaya ba meron siyang ganong ano? Kasi tingnan mo, pati yung mga pagkaka-illustrate niya, very, very, very Filipino, yet parang may Finnish siya, touch, di ba? Kasi Opo. minimalist siya. Yes po. Is that an intention na parang nung ginagawa ninyo, parang kailangan pumapantay yung illustration doon sa iyong mga tula? Yes po. Kaya po din kumukuha ko ng illustrator na babae, saka Gen Z, para po matranslate niya yung poetry ko into something... A younger demographic. Younger Ilang taon demographics. siya? Siya po ay nasa 20 po siya ngayon. Wow, bagets pa. Bagets Okay, pa. sige. Alin dito yung pwede mong basahin sa amin na paborito mo? Ito pong kahel. Isa po sa mga Kahel. paborito ko. Ano yung kahel ba? Yes. Orange. Okay. Apo. Basahin ko lang po yung last Yes, stanza please. po. Kahel ang kulay ng himpapawid sa piling mo. Hindi mapusyaw na pula o matingkad na dilaw. Ikaw ang pinaghalong takot at ligaya, ng tapang at pahinga, ng pagkasabik at pangungulila. Marahan mong iniiwan ang mundo at niyayakap ang mga tala. Na kahit alam kong sa bawat gabi ika'y lilisan, hindi ko pa rin magawang magdamdam. Ikaw ang kulay na lagi kong hihintayin, sapagkat ikaw ang timpla ng buhay at pamamaalam. Sa pagitan mo'y umiibig ako. Wow, grabe naman. Ang ganda, Ron. Thank you po. Were you talking about the sunset? Yes, ma'am. Opo. Parang golden hour. Opo, Tama golden ba? hour. Kasi ganun yung pagkakaintindi ko na orange kasi siya, hindi siya red, hindi Yes siya po. dilaw. So, alam mo na nasa gitna siya. They always say kasi, di ba, na ang sunsets daw, yan yung parang tipping point ng paggabi na, pero maliwanag pa. Yes po. Ang ganda! Ang galing niyo po, Miss Dimples. Oo, hindi kasi yung kapatid ko si Bam, mahusay din magsulat, pero hindi niya kasi, hindi niya tinatawag yung sarili niyang poet, but I'd like to think he is also a poet. He's very, very good with his words. Ron, I'm so excited to be reading all of your books. Ilan ang librong nakapublish ngayon? Ngayon po ay may 5 akong libro, 5. ma'am. So this Opo. one and then yung Christmas edition. Christmas edition, ma'am. Actually, meron din po akong English. First Oo. time ko po mag-publish ng English. Ang title po nito ay I Hope We Meet Again. Ay, ganda. Oo. Ron, maraming salamat. Please invite everybody. Saan ba maaaring mabili ang mga librong ito? Or do you even have a TikTok na parang do you share your words there every day? Please, all your social media accounts. Yes po. Maaari nyo pong ma-purchase ang mga libro ko sa online po.
At maaari pong sa website, search nyo lang po mga tala@tula.com. Meron din po sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, sa lahat ng social media platforms. Maraming salamat po. Ang ganda, Ron. I cannot wait to read all of your books. At sana sa mga kapatid natin, mga kabataan or nakatatanda, ay na-enjoy nila ang ating segment today kasi ako na-enjoy ko. Salamat Ron. And may God bless you and the entire team working on your books. Thank you. Thank you, Miss Dimples. Sa mga kapatid po natin gusto mag-share ng kanilang mga kwento kagaya ni Ron, kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, mag-private message lamang po sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan dito lang sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.